Kasama natin ngayon si Dr. Carlo Arcilla, ang direktor ng Nuclear Research Institute of the Philippines o yung PNRI. Director, Doc Caloy, good morning. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga rin po. May sipon ng konti pero okay lang po. Ano na status ng ano natin? Ng programa natin for nuclear technology, for nuclear power? Actually, dapat malapit na medyo na ganito po Una, kasi ang importante yung meron ng potential operators. Kasi Okay. for example, may mga kumpanya malalaki nagsabi na kailangan nila ng nuclear. Isa dyan po ay si Meralco, si MGen. Okay. Si MGen, nagpatayo sila ng napakalaking solar diyan sa Vizcaya at saka Bulacan. 200 billion, no? Tera power, 3,500 megawatts yan. Pero 3,500 hectares din. Kasi 1 megawatt, 1 hectare. Pero nakita nila na kulang talaga. Kaya sila mismo talagang very active sila. Ang sinasabi nyo, Doc Caloy, yung ito yung modular, ha? Hindi yung bataan. Hindi. Okay, ganito. Kasi yung sinabi ko sa Meralco, hindi sa nuclear. Pero kasi nahanap, pwedeng malaki, pwedeng maliit. At saka ang pinakamabilis actually, tutuusin, ay si Bataan pa rin. Okay. Problema lang na iipit sa politika At saka hindi ko alam kasi una, ang pagkakaalam ko, si South Korea, may tinapos na siyang feasibility study. Si South Korea kasi, meron siyang plantang umaandar na exact model ni BNPP 40 years ago. Nilicense nila ng another 20 years. So, kung sakaling bubuhay niyan, alam ni South Korea kung paano ang gagawin. At saka, ganito yan, pag binuhay mo kasi yan, ang laki na matitipid mo sa fuel, mababawi mo yung pag-rehab mo. Problema lang, hindi makausad-usad kasi may lawsuit yung si Westinghouse dati. At saka baka may alam mo na, may interest groups. Hindi ko alam kasi beyond my pay grade niya. Pero yan po ang pinakamabilis. Kasi kung gagawa ka ng bagong nuclear plant, mga 10 years, no? So yung sinasabi ng DOE na 2032, yung first nuclear plant natin, hindi pwedeng magkatotoo. Either kung malaki man o maliit. Mas lalo na sa maliit kasi wala ka talagang mabibili ngayon na small modular reactor. Talaga? Bakit? O wala. Kasi wala pang nagagawa Dadalawa lang pa siyang umaandar na small modular reactors ngayon. Yung isa for commercial use. Country, For commercial use. Ha? For commercial use. Oo. Pero yung for military use, di ba yung submarine small modular reactor yan? Exactly. Pero hindi pwedeng gamitin yung pang-submarine sa kasi ang taas ng kanyang uranium content. Kasi pinagbabawal niyan dahil kasi ganito hindi mo pwedeng enrich. Kaya nga, di ba si Iran? Kaya nga nagkakaroon ng gulo doon. Kasi gusto na magkaroon ng highly enriched na uranium. Pwedeng gawing bomba yun. Kaya nga, ganito, just to give you an idea, yung nuclear plants na commercial, ang kanilang uranium content, mga 3 to 5% lang. Okay? Ang bomba, mga 90%. Yung mga yung mga aircraft carrier, di ba nuclear din yan? Mga ganun din yan. Pero ang kanilang mga reactor, ganun din. Small modular din. Isipin mo ang galing napakaliit na reactor. Yung isang aircraft carrier, 5,000 na tao yan. Lahat ng eroplano, lahat ng sistema niya, powered niyan. Pero yung reactor na yan, unlimited lang sa military use, hindi pwede sa civilian. Pero may ginagawa ngayon, kasi ngayon galing na ako sa Amerika last week. Kasi si Trump mismo nagsabi siya na bilisan yung pag-license ng mga maliliit na reactors kasi naiiwan yung US. Sa napakalang ng demand Ang pinakamalaking demand ay yung sa artificial intelligence kasi ang laki ng energy demand. Yan sabi niya nga sa mga gagawa ng AI, kumuha na kayo ng sarili niyong kuryente kasi mahihirapan yung grid sa inyo. Walang choice ngayon yung mga ganyan. Kaya na lang sila mag-nuclear. Tapos ito, mo ba na yung si Microsoft Corporation, isa sa mga leading yan sa AI, sabi niya,
alam mo yung 3 Mile Island dati, yung kaisa-isahan ng nuclear facility na nagkaroon ng accident noong 1970s. Ah, may dalawa, tatlong plant yun. Isa lang naman ang nagkaproblema, pero yung dalawa sinara. Sabi nila, buhayin nyo na yung isa, kami nang magbabayad, basta sa amin yung kuryente. So, in the US, magre-restart sila ng ibang nuclear reactors at saka gusto nang gumawa ng marami. Kasi talagang napakalaki ng demand. Hindi Ang kakayanin. Germany, balik na rin daw sa nuclear. Yun nga, si Germany, di ba, tawag dyan. Sabi nila, ayaw namin ng nuclear. Tapos ngayon, ang problema dahil umasa sila doon sa kanilang pipeline ng natural gas. Mm. Sa Russia, ayun, patay, nung giyera. So ngayon, balik sila sa pagmimina ng low quality coal. Ang problema nila sa kanilang nuclear ay karamihan ng mga nuclear staff na nag-retire na. So, mahihirapan sila. At saka doon kasi sa Germany, maraming mga anti-nuclear doon hindi mo maintindihan yung waste daw, may solusyon naman sa ganun. So, Okay. hirap. Ang growth po ngayon ng ang baba ng pangit ng growth ng ng Germany, ang kanilang GDP kasi hirap sila sa energy. Okay. Meanwhile, Dito sa si China Pilipinas. po oh, Dito ay, sa ito Pilipinas. nga po, yan po Nakakabuisit. Nakakasama ng loob. Ikaw na ang nagsabi niya. Ang isa pang kailangan talaga ngayon, Kong, no? Kasi sabi ng mga kumpanyang yan, dapat magkaroon mo ng independent regulatory. Napirmahan na ni BBM yung yung Batas. batas Oo. noong September, creating the PhilAtOm. Kasi ngayon, ako, director ng PNRI, regulator, promoter, tapos hindi ako independent, nagre-report ako sa DOC secretary. Mm-mm. Sabi nung mga kumpanya, tsaka sabi ng Ng batas. IAEA, lahat, dapat meron kang independent regulatory. So, yung batas na yan na pinush ni Congressman Marco Wangco, independent yan. Ang tawag yan, walang cabinet level rank, headed by ng Director General. Dapat mag-appoint na ng Director General niyan para mapondohan na, kasi approve na ginagawa na yung IRR. Kasi ganyan kasi yan pag meron ka ng independent regulatory, mas bibilis yung nuclear. Kasi ngayon, oo. Kasi kasi ang talagang napakaunang priority pag nuclear ay safety. And safety is guaranteed by regulation. Independent regulation. So dito papasok yung regulatory power ng PhilAtOm. Oo. PhilAtOm. Sasabihin nila, okay, gagawa kayo ng nuclear plant. Saan ba itatayo? Bago 2 lisensyang bibigayan. Una, license to construct. Tapos, pag okay na pa construct, license to operate. Okay. Safety lang po ang function yan. Yung kung magkano, yung kumura ang kuryente sa DOE at saka ERC yan. Pero yan ang unang bago ka gagawa, safety muna ang pinag-uusapan. Kasi yan talagang importante po. Baka naman bang ma-appoint si Presidente? Yun yung matagal na namin hinihintay yan Kasi, anong tawag dyan? Kasi una, ganito pag nagtayo ka ng PhilAtOm, may budgetary hearing yan. Nagba-budget hearing na ngayon. Sinong pupunta doon sa Congress para humingi ng pera? Hindi, kaya nga. Magpuform ka na bang organisasyon? Oo. Meron ho bang, marami pa ho bang kasing gagaling ho ninyo dyan sa PNRI na pwedeng ilagay sa PhilAtOm? Yun ang problema, kukunti lang kami. Yun nga Kunti lang pagpipilian. Ang problema yung mga nag-ambisyon. By the way, ang batas sabi, hindi pwedeng abogado. Oh. Dapat technical ang head. Correct. Nakalagay sa batas yun. Oo. Kasi mahirap. Marami nag-ambisyon ng mga abogado. May mga ex-general na Kasi nga, regulatory. sa regulatory. Baka magpagkakita. Dapat napaka-importante po na technical at saka walang kurakot. Kasi hindi pwedeng malagyan yan yung mga tao dyan Kasi mahirap. Oo, mahirap. yan Safety. po. Kaya dapat yun yung na mag-appoint na ng ganyan. Kasi, at saka pangalawa, pag may ganyan pwede man mag-advise kay Presidente diretso ng kaya ngayon, hindi ako makapagsalita kay Presidente kasi dami ko pang dadaanan. Pero kung meron kang cabinet level na nuclear regulatory, pwede siyang pumunta doon. Gaya ngayon, alam mo ba, isang example lang sa nuclear ang kagandahan pag may nuclear plant ka, yung fuel mo, nandyan na sa planta for 18 months. So wala kang katatakutan gaya sa Strait of Hormuz na yan na ganyan. Wala kasi, nandyan na yung fuel mo So, at saka yung energy density niyan. Just to give you an example sinabi ko na sa programa mo rin ito. Pag pinaandar mo yung BNPP,
ang fuel na kailangan mo ay kakasya sa isang malaking jeep. Mm-mm. Ang cost niya 30 million, tatagal ng 1.5 taon, wala ka nang isinusubo. Zero pollution. Oh, di, tsaka sabi natin, magsiship tayo sa sa e-cars, ano ha, sa EV cars, yung electric vehicle. Magcha-charge ka sa, totoo, hindi gagamit ng gasolina yan. Kaya lang pagka nag-charge ka ng kuryente, mahal din yung kuryente. Di ba? Exactly. At saka saan nagagaling ang kuryente mo? Correct. 60% yan galing sa coal na ini-import mo. Oo. Ha? Eh, di ganun Ngayon, din. kung may nuclear ka, at saka sabihin natin, kung may solar ka, ang problema sa solar, hindi ka pwede mag-charge sa gabi. Di base load. Diyan mo sinacharge yung sasakyan mo sa gabi. Oo. Kailangan may batteries ka. Hindi, Sobrang tsaka, mahal ngayon yung sabi nyo batteries. nga, para makapag-produce, 1 kilowatt hour, ito, 1 kilowatt, tawag dyan, 1 hektarya. 1 megawatt. 1 megawatt. Ang 1 megawatt, 1 hektarya. O isipin mo yan. Kaya nga, for example, ang katumbas nga noong itong BNPP, 600 hectares. Saan ka nakita ng kanyang kalaking lupa? Tapos flatland pa yan. Tapos available, isa pang importante na dapat malaman natin yung capacity factor, availability. Available na yung solar, 20% maximum. So, ibig sabihin, yung 80% na kapalit niyan, yan ang mahal na kuryente. Teka muna. So, pwede mo... Oo. Sa human resource, nagde-develop ba kayo? May mga tinitrain ba? Opo, nagde-develop na rin po. Yun nga, actually, okay, saan ba pwede matrain yung mga tao natin? Kasi ganyan, ang kailangan po natin, yung mag-ooperate ng nuclear, actually sa nuclear engineer, isa lang kailangan mo sa isang plant. Ang kailangan mo dyan yung mga iba pang engineer. Safety, mga radiation, ganyan. Pero pwede mag-train yan sa South Korea, no? At saka ito, alam niyo po ba, yung UAE, napakayaman yan. Sa langis. Oo. Sa langis. Oo. Nagpatayo niya ng 4 na brand new na Nuclear. reactors. Nuclear, galing sa South Korea. Tapos, nakausap yung regulator niya, sabi niya, sa amin, nung ginagawa yan, 1,000 Pinoy na engineers ang involved. O, may, Libo. may mahahakot na pala tayo dun. Kung sakaling magtayo tayo dito, uuwi yung mga Pinoy na yan. Siyempre, di ba, tatapatan mo yung sweldo nila, mas gusto nila lang nandito lang magtrabaho. So, may makukuha tayo. Pero kailangan talaga, yun nga, ganito yan, paano ka kukuha ng mga, ng mga tao kung wala pang head ng ahensya ng Tilatom? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ikaw nasa Congress ka dati, di ba? Una, saan kukuha ng pondo yung bagong ahensya? Kung hindi naman... Although may ginawang maganda si Congressman Cuangco doon sa anong yan. Nakakuha siya ng expiring portion ng universal charge para mapondohan yung yung Tilatom. Para sabi niya, hindi lang dependent sa Congress. Kasi baka mamaya may congressman na, ay, ayoko ng nuclear sa akin. Huwag pondohan ng Tilatom. Patay tayo, no? So, may yan. Okay. So may source na, may pwede ng pagkunan ng pondo. Ang problema, pero kailangan mo yung head muna. makasiwa dyan. Ay, sus, Sino pupunta doon sa sa PISAM? Okay. Diba? Para ayusin niya. Kailangan talagang magkaroon na ng head. Mag-appoint na. Po. Okay, sige. Mag-appoint na po. Diyan na muna siguro tayo mag-umpisa. Doc Alay, thank you for joining us. Magandang umaga po. Okay. Salamat. Thank you very much po, Kong. Si Dr. Carlo Arcilia, ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute.